Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ang pagdinilay na ito ay para sa January 2, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 1, verse 19 to 28. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila muli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig na isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito. Ang mga nagtatanong ay sugo ng mga Pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betanya, sa ibayo ng Hordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Unti-unti, back to normal na tayo. Sa gospel natin ngayon, hindi ito kwento tungkol sa pagkakakilanlan ni Juan Bautista, kundi yung gospel na ito ay tungkol sa malinaw niyang pagtanggi na akuin ang hindi naman sa kanya o yung hindi naman siya. Tinanong siya ng mga leader, ikaw ba ang Mesiyas? Ikaw ba si Elias? Ikaw ba ang propeta? Paulit-ulit ang sagot ni Juan, hindi po. Hindi siya defensive, hindi siya offended, hindi rin si Juan ay insecure. Sa halip, malinaw ang kanyang paninindigan. Sabi niya, ako ay tinig lamang. Hindi siya yung pinakamensahe, pero siya ang tagapagdala ng mensahe. Yung gospel natin na ito ay nagpapakita na ang tunay ng kabanalan ay hindi nag-aangkin o hindi tumatawag ng atensyon. Kundi yung tunay na kabanalan, lagi-lagi ang itinuturo nito ay ang daan patungo kay Kristo. Habang abala ang mga tao sa paghahanap ng titulo at posisyon, si Juan ay abala sa paghahanda ng daan. Kahit hindi siya kilala, kahit hindi siya maunawaan, kahit mas sikat pa sa kanya ang paparating. Paano natin to marirelate sa ating pang-araw-araw na buhay? Aminin natin, mahirap magsabi kung minsan ng, ay, hindi ako yan. Kasi kung minsan bilang tao, mas masarap na madinig natin na mahalaga tayo. Mas masarap na nare-recognize tayo, nakikilala tayo. Masarap yung napapansin tayo. Pero may mga panahon sa buhay natin na tinatawag tayo ng Diyos. Hindi para maging bida-bida, kundi maging tulay. Tinatawag tayo ng Diyos hindi dahil tayo yung solusyon, pero tayo ay tagapagdala ng solusyon. Hindi tayo yung mismong ilaw, pero tayo yung nagtuturo kung nasaan ang liwanag. Minsan,
ang pinakamalalim na pamamaraan ng paglilingkod ay ang manahimik para marinig si Kristo. Kaya tanungin natin yung ating sarili. Kapag ba may nakikinig sa akin, kanino ko ba sila dinadala? Sa sarili ko ba o kay Jesus? Kaya nga po, kahit halimbawa sa ating reflection, ayoko nang may video. Ayoko nung ako yung makilala. Kundi ang daladala ko lang, yung salita ng Diyos. Ang daladala ko lang, ipakilala si Jesus. Kaya, ngayong araw na ito, ano yung mga pwede nating gawin? Sa halip na ipaglaban natin yung ego natin, ipakita natin yung katotohanan. Sa halip na maghanap tayo ng palakpak at papuri ng tao, ang ituro natin ay ang presensya ni Kristo sa gitna ng ordinaryong buhay. Kaya, ang pinaka-challenge sa atin ngayon, always point to Jesus. Si Jesus ang ipaalam natin, ang palutangin natin na bida. Ang mundo natin ay puno ng ingay. Kailangan ito ng mga tinig na malinaw, mapagpakumbaba at tapat, na lahat ay patungo at ang tinuturo ay si Jesus. Let us pray. Panginoon, turuan mo kaming maging tulad ni Juan. Mapagpakumbaba, tapat at handang ituro ka sa iba. Alisin mo sa aking puso ang pagnanais na kami ang maging center of attraction. Bigyan mo kami ng lakas na sabihin, hindi ako ang sentro, hindi ako yung mahalaga kundi ikaw. Gawin mo kaming tinig na naghahanda ng iyong daan sa aming pamilya, trabaho at komunidad. Amen. Kung na-bless ka, I'm sure na-bless ka ng today's audio gospel reflection, forward din natin to sa iba. I-share natin to sa iba. Hindi para sumikat, kundi maging paalala na bawat isa ay nanyahan na maging tinig na magtuturo kay Jesus. Muli, ako po si Kuya Sam Pagadua, nag-aanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.